Hello, mic sound check. Sa magandang hapon po sa bawat isa and welcome po sa Sunday afternoon service. This is Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God sa patuloy niyang biyaya ho sa atin. Isang medyo mainit na araw ang kanyang pinagkaloob kahapon, malamig ano ho. Pero salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat ho. At napakaganda na makita ang mga kapatiran. And salamat sa Diyos, no? Pinagpala niya yung ating desisyon na i-move ng 2 p.m. ang ating second service and nakikita ho natin yung positibong epekto sa atin hong mga kapatiran at maging sa atin hong gawain. Bago ho tayo dumako sa atin hong pagsisimula sa pagsamba ngayong hapong ito, ilan ho ng mga reminders and announcements. Pasensya na ho, kanina ay hindi tayo nakabati sa mga magdiriwang ng kaarawan. Today is March 5. Tomorrow is March 6. Mag-ingat ho kayong gumawi sa bandang Bright Home. Sarado daw ang mga kalisada dahil magba-birthday si Sister Mariam. Ano, Sister Mariam? Advance happy birthday. And actually, magiging double celebration kasi sa sumunod na araw ay birthday naman daw ho. Birthday naman ni Sister Emmeline Hermia, Sister Sally Hermia. No, ho. So, hipag ho ni Sister John. Advance happy birthday po, Ate Sally. Meron pa ho bang mga magba-birthday or anniversary this week? Wala ho. Okay, at mga kapatid, humihingi ho ng panalangin si Brother Dave. Hindi ko nabasa agad kanina yung kanya pong message ay nahihirapan daw siya sa kanyang kalagayan ngayon at halos wala ng bisa, parang wala ng bisa ang gamot. So, pakisama ho sa prayer na ma-schedule ho agad yung kanyang DBS, ay loobin ng Panginoon na if not within this month, ay early next month ho ay magawa ho yung kanyang yung procedure po na kailangan sa kanya. And muli, patuloy natin ini-encourage ang church. Ang atin hong project offering, which are green envelopes, ay nakalaan ho para kay Brother Dave. Pangtulong ho natin sa kanya. So simula February at hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pa, ay ilalaan ho natin doon. And also, May 1 ang atin hong church outing. And also, April, bago pala yung outing, ay yung April 6 to 8 muna na youth camp. Ito ho ay sa JBest Youth Campsite sa Cavite. And ito ho ay pinagbigay alam sa amin na open na para sa lahat. Though primarily it's a youth camp, pero dahil malaki yung lugar, malaki yung lugar at maraming mga tulugan na hindi na uukupa, ay ino-open na rin ho ito sa mga pamilya ng ating mga campers. So kung gusto niyo gawing family trip, para lang din ho, parang makakapag-unwind, lugar ng mahal na araw, walang pasok, ay nawa ho ay magkasama-sama ho tayo. So kung kayo ho ay sasama at kung kayo ho ay nagpaplano o meron mga questions, let us know dahil kailangan ho natin yung bilang. And sa atin ho mga young people sa GC ng mga kabataan ay meron ng na-forward na link for registration. Please do register. At mas maganda ho, maipaprioritize daw yung mas maaga magre-register pagdating sa ayos ng mga, syempre, pag doon na on-site, yung mga tira-tirang kwarto na lang ang inyong pagkakalagyan. So yung mga prime spots, ika nga nila, ay doon sa mga early na magpapa-register. So 1 month na lang, medyo kinakabahan sa mga young people natin na hindi pa nagsisimula ang fundraising nila. Liban na lang kung talagang sasagutin ni Brother ng inyong youth leader, ni Brother Daryl, lahat ng comfy. So, malalaman ho natin yan. Nevertheless, ay pag-pray ho natin, April 6 to 8 po yan. Okay, and then May 1 yung ating church outing. So please, ay mark that in your calendars at nawa ay magkasama-sama ho tayo sa pagsasaya sa piyaya ho ng Panginoon. At muli, inihingi namin ang inyong panalangin para sa aming anak na si Leah. So, may kataasan pa rin yung kanyang lagnat, do may mga nareseta na ho at nawa pakisama niyo ho sa prayers. Okay, doon ho nagtatapos ang ating mga announcements. Tayo ho ay dadako ngayon sa ating paghahanda sa pagsamba at nihilingan ho ang bawat isa na tayo ho ay manalangin ng isang personal, tahimik na panalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin. Let's pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ngayon ay lumalapit sa iyo. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa iyong katapatan. Papasalamat kami, O Diyos, sa iyong biyaya. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyong mahabang pasensya. Lord, gayon din po, lumalapit kami sa iyo at humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Lahat kami, O Diyos, ay nagkukulang. Kaninang umaga, O Diyos, sa pangangaral ng iyong salita, pinakita mo, O Panginoon, na tunay nga, madalas kami nakatingin sa mga panumandalian. Madalas kami nakafocus sa mga panlupang bagay. O kaya't, Panginoon, ang pagdudusa alang-alang kay Kristo ay parang napakabigat, napakahirap at napakalayo para sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, at ngayon po sa aming paghahanda sa pagsamba, tulungan mo kami, siyasatin mo kami, ingatan mo kami. Bigyan mo kami ng tamang puso na tunay na nagagalak at nagmamahal sa iyo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang damdamin at tamang motibo. Hindi para maipakita na kami ay espiritual, hindi para maluwalhati ka na karapat-dapat sa lahat ng papuri. Lahat ng ito, O Diyos, ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, Faith is the Victory. And come along the hills of light, ye Christian soldiers ride, and press the battle earth and night, till veil the glowing sky. Against the flowing waves below, let all our strength be hurled. Faith is the victory, we know that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us, His love, our sword, the word of God. We tread the road, the saints of God, with shouts of triumph draw. By faith they like a railway spread, to honor every fear. The faith by which they conquer death is still a shining shield. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. On every hand the glory, drawn up in red array, that sense of peace be left behind, and onward to the prey. Salvation's helmet on each head, with truth of ear to bow. The earth shall tremble neath her tread, and echo be her shout. Great is the victory, great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. To him that overcomes the foe, white raiment shall be made. Before the angels he shall know his name confess in hand. Then onward to the wings of light, our hearts will love aflame. We'll vanquish all the Hosanna in Jesus' conquering name. Great is the victory, great is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Manatili po tayo nakatayo. Magandang hapon po mga kapatid, sumatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon sa pagbasa po ng kanyang mga salita. Sa hapong ito, magmumula po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 6, ang talata po ay 8 hanggang 15. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga himala sa gitna ng mga taong bayan.
Ngunit nakipagtalo sa kanya ang ilan mula sa sinagoga na tinatawag na mga Pinalaya at mga Sireneo at mga Alejandrino at mga taga-Cilicia at taga-Asya. Hindi nila kayang salungating ang karunungan at ang espiritu na nagkaloob sa kanya ng kanyang sinasabi. Kaya lihim nilang sinulusulan ang ilan sa lalaki na sabihin, narinig namin siyang nagsasalita ng mga kalapastanganan laban kay Moises at laban sa Diyos. Sinulusulan din nila ang taong bayan, maging ang mga matatandang namamahala sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Lumapit sila kay Esteban. Pagkatapos ay sinunggaban siya at dinala sa Sanhedrin. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi na nagsabi, walang tigil ang taong ito sa pagsasalita laban sa banal na lugar na ito at laban sa kautusan. Sapagkat narinig naming sinabi niya, nagigibain nitong si Jesus na taga Nazaret ang lugar na ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Nakita ng lahat na nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang mukha niya ay tulad ng sa isang anghel. Amen. Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po isamdaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, Panginoon, naririto kami, Panginoon. Naririto ang iyong mga anak. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw, Panginoon, na nagpakilalang nag-iisang Diyos na tunay sa aming mga puso, Ama, ay patuloy na nag-aakay, Panginoon, sa amin sa buhay na ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat, O Panginoon, sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa nagdaang linggo, Panginoon. Tunay na ito ay sapat para sa aming pangangailangan. Higit sa lahat, O Diyos, higit sa lahat na mas mahalaga sa mga material na pagpapalang ito ay ang pagpapala ng kaligtasan na iyong pinagkaloob sa amin. Tunay, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. Tunay, Panginoon, na kami mga suwail, kami mga basahan lamang sa iyong harapan. Ngunit ikaw na Diyos na lumalang sa amin, ay naglaan ng pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan na sa kabila ng mga kasalanan na aming nagawa, O Panginoon. Alang-alang sa iyong pagmamahal, alang-alang sa iyong bugtong na anak, Panginoon, ay pinagpatawad mo ang lahat ng ito, Panginoon. At binigyan mo kami ng pangako na kami, bawian man ng buhay, Panginoon, o sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay titisan kasama mo, Panginoon. Salamat sa katotohanan ito. At nawa, O Diyos, habang kami lumalakad sa sanlibutang ito, Panginoon, sa madilim na sanlibutang ito, O Diyos, huwag mo po nawang hayaan, O Panginoon, na kami hubugin ng sanlibutang ito. Sawayin mo, O Diyos. At nawa ang iyong mga aral, ang iyong katotohanan, Panginoon, ay patuloy na magpaalaala sa amin. Magbigay sa amin ng liwanag, Panginoon. Magbigay sa amin ng gabay, Ama. Kung paano kami mabuhay, kung paano kami lumakad, nakawangis ng iyong bugtong na anak. Patawarin mo, O Panginoon, anumang karumihan, anumang kasalanan, Ama, ang iyong masumpungan sa amin sa hapong ito. At Panginoon, kami nagmamakaawa sa iyo, Panginoon, na laanan mo kami ng bagong puso, Panginoon, malinis na puso, O Diyos, na tunay na nagmamahal sa iyo, maging sa aming mga kapatiran. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming mga gawain, kami humihiling sa iyo na buksan mo ang aming puso at isipan. Aralan mo kami, Panginoon, turuan mo kami, O Diyos. Huwag lamang maging kaalaman, Panginoon, ito naway maging gabay namin, Panginoon, sa pang-araw-araw na buhay na ito. Alalahanin mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin nakakapiling, Panginoon, sa mga gawain tulad nito.
Ikaw po ang humipo sa kanilang mga puso, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng kagalakan, Ama, ng bawat isa, Panginoon, ay maglaan ng panahon, maglaan ng lakas, maglaan ng pagkakataon upang kami mag-alay sa iyo ng panalangin, upang kami sumamba sa iyo, mag-alay ng pag-aawitan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa. Abutin mo, Panginoon, ang mga kapatid namin na nandoon ng karamdaman. Si Brother Dave, O Diyos. Give him comfort, O God. Kami patuloy na nananalangin, Panginoon, at umaasa lamang sa iyong habag, sa iyong awa, Panginoon. Na nawa, hindi man maging kalabisan, Panginoon, aming hilingin, Panginoon, ang kagalingan at kaginhawahan sa aming kapatid. Ganun din ang iba pa naming mga kapatid na nandoon ang mga karamdaman, Panginoon, maging ang mga suliranin. Ama, muli, sa pagpapatuloy po ng aming gawain, ang banal na pangalan mo nawa ang mabigyan ng lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po ulit tumawag sa Panginoon. Awitin po natin, Stand Up for Jesus. Stand up for Jesus, He soldier of the cross. Lift high His royal banner, it must not suffer long. From victory unto victory, His army shall be lead, till every foe is vanquished and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call away, for to the mighty God, in this is glorious day. Be not a man of serving against another foe, most let courage rise with danger, and strength to stand upon. Stand up for Jesus, standing is stand alone. The arm of flesh will fail you, he dare not trust your own. Put on the gospel arm, and peace put on with grace. Burn duty close your day, be never wanting tayo po yung magsin lahat para po sa ating pagkakaloob. Magandang hapon mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Para po sa ating pagbibigay, basahin natin ang ating Bible passage for giving. Mula yan sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Verse 6, sabay-sabay natin basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Manalangin tayo. Aming Diyos na nasa langit, kayo, Panginoon, na banal, kayo, Panginoon, na soberano, Panginoon, kayo, Panginoon, na bahabagin, Panginoon, kayo, Panginoon, na pamagmahal, Panginoon, kayo, Panginoon, na mabiyaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyo. Pupuri kami, Panginoon, sa inyo sa oras na to, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na muli
kami, Panginoon, makapuri sa inyo, makasamba, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras, sa araw, Panginoon, na ibinigay niyo po, Panginoon, sa amin upang magawa namin ang mga bagay na ito, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, ng panalangin na kami, Panginoon, nakakadulog sa inyo. Hindi lamang, Panginoon, ang aming mga pangailangan, kundi maging ang aming mga papuri, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, dahil mula po kaninang umaga, mula po sa mga naging awitan po namin, maging sa mga panalangin at sa mensahe, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng pagpupuri sa inyo, pasasalamat, Panginoon. Nawa, Panginoon, na sa bawat, Panginoon, mga ginagawa namin, Panginoon, na kayo palagi, Panginoon, ang aming maluwalhati, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa araw na to, kundi maging sa araw-araw naming buhay, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang maisip namin, Panginoon. Kayo, Panginoon, maisabuhay po namin, Panginoon, yung inyong kabanalan, yung inyong katapatan, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Ang inyong katotohanan, Panginoon, ay pinapahayag po sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na ito rin, Panginoon, ang aming kumilos sa aming buhay, Panginoon. Ito, Panginoon, ang manguna po, Panginoon, sa amin. Sa oras na to, Panginoon, sa aming pagbibigay, kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo. Dahil muli, pinuspos niyo na naman po kami, Panginoon, ng inyong mga biyaya. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sa lahat ng ito. Pero ngunit dahil kayo, Panginoon, ay bahagin kayo, Panginoon, mabuti, Panginoon. At Panginoon, kayo pa rin ang patuloy na nagbibiyaya sa amin, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na maayos sa pagbibigay, Panginoon, na maintindihan namin, Panginoon, na kaya kami nagbibigay dahil kayo unang nagbigay, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay nagmamahal, Panginoon, dahil kayo, Panginoon, nagmahal. Maraming salamat, Panginoon, na kayo maintindihan namin na lahat ng bagay, Panginoon, ay galing sa inyo, Panginoon. Na ang pagbibigay, Panginoon, para sa inyo, hindi kawalan, Panginoon. Nalangin ko, Panginoon, na sa bawat pera, Panginoon, na malilikom, Panginoon, na ito, Panginoon, magamit para mas lalo pa pong umusad, Panginoon, ang inyong gospel, Panginoon, yung katotohanan, Panginoon, sa marami pa pong tao, nawa mas marami pa pong maabot ito, Panginoon, at dalangin, Panginoon, sa aming church, Panginoon, na kung inyong pahintulutin, magamit nyo nga po kami, Panginoon, dito sa lugar ng Santa Maria para mas lalo pa pong makakilala sa inyo, Panginoon. Maging sa aming magiging preaching po mamaya, Panginoon, nilalapit ko nga po sa inyo, aming tagapagsalita. Dalangin nyo, Panginoon, na tulungan nyo po siya na maipahayag, Panginoon, ng mga katotohanan na sinasabi po, Panginoon, ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, na kami, Panginoon, din bilang mga makikinig, Panginoon, ay bigyan nyo rin, Panginoon, kami ng wisdom, Panginoon, ng understanding, Panginoon, na maintindihan po namin ang mga inyong mga salita. At the same time, Panginoon, ito, Panginoon, ay aming may apply din, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Pupuri kami sa inyo, nagpapasalamat, Panginoon. Ito aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magsayin lahat. Tayo po'y tumawit sa Panginoon. Awitin po natin Rock of Ages. Rock of Ages, left for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from the wounded side patrol be of sin the double cure. Save from wrath and make me whole. Could my tears ever flow? Could my seal no longer know? This for sin could not atone. Thou must save and thou alone. In my hand Christ I bring. Simply
When I rise to worlds unknown, and behold the all-right throne, Rock of Ages left for me, let me hide myself in thee. Magsipan na po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay tumungo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay merong iniidolo o gamitin na natin yung salita na meron tayong modelo na mga taong gusto natin na maging katulad nila. Gusto natin na gayahin sila o sundan yung yapak nila. Halimbawa na lamang po sa basketball, kapag nakashoot ng tres at gumanito, alam nyo na, ang kanyang iniidolo ay si Stephen Curry. Siya ang kanyang ginagaya. Maaring hindi po alam ng karamihan na narito, pero noong nabubuhay pa at sikat na sikat pa, si Michael Jackson. Lahat ata ng mga dance moves noon, kahit ng iba't ibang mga grupo ay inspired ng mga moves ni Michael Jackson. Naalala ko po, nung high school kami, pinasayaw pa kami. Huwag niyo na po akong pagsampulin. Hindi ka noon mananalo sa dance contest kapag hindi kayo marunong mag-moonwalk o anumang moves na may pagka Michael Jackson. Sa panahon naman po ngayon, kahit na mali, pero dahil nakakatawa, marami ang gumagaya kay Kosang Marlon ng kanyang version ng Jopay. Ayan. Kaya nga kapag may kumanta na ng Jopay ngayon sa videoke, hindi na yung version ng Mayonnaise, yung original na kumanta, kundi yung version niya na huwag ka nang mawala. Ayan. Maririnig natin yan madalas. Marami naman po sa mga maliliit na mga bata ang lumalaki na tinitignan nilang modelo ay yung kanilang mga magulang, yung kanilang nanay, yung kanilang tatay, na ang nasa isip nila ay gusto nilang maging katulad ng kanilang magulang. Kaya nga mapapansin natin, madalas kapag ang magulang ay mahilig magluto, ang mga anak ay mahilig kumain. Kumain. Mahilig sa gulay. Ang punto po ay ito, sa atin bilang mga mananampalataya, kahit nasa ang lugar man tayo sa mundo, o nasa ang panahon man tayo, meron tayong katangi-tanging modelo na sinusundan natin o dapat nating sundan. Yan po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang dapat na hangarin o layunin ng bawat isang mananampalataya ay magkaroon ng pag-iisip at pamumuhay na katulad ng kay Kristo. Kaya nga po, habang tayo'y pinapabanal ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya, hinuhulma tayo ng Panginoon na maging mga kawangis ni Kristo. At ngayon pong hapon sa pag-aaral natin, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral patungkol sa buhay ni Stephen. At sa pag-aaral po natin ng buhay ni Stephen, pag-aaralan natin ang kanyang buhay hindi sapagkat makita natin na mahusay o extraordinary na mananampalataya si Stephen, kundi pag-aaralan natin ang kanyang buhay dahil makikita natin sa buhay ni Esteban ang Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay magsitayo. Atin pong muling basahin ang ating mga talata magmula sa Acts chapter 6, verses 8 hanggang verse number 15. Acts chapter 6, verses 8 hanggang verse number 15. Basahin ko po, sundan nyo na lamang po sa inyong mga Biblia o dito po sa ating screen. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And Stephen, full of faith and power,
did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Then they suborned men which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and came upon him and caught him, and brought him to the council, and set up false witnesses which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay lubos na nagpupuri sa iyo. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, na kami po muli ay dinala mo at tinipon mo sa iyong bahay-sambahan ngayong hapong ito upang purihin ka, sambahin at pag-aralan ng iyong mga salita. Alam po namin, Panginoon, na kung kami po ay titiwala sa aming mga sarili, hindi po namin makakaya, hindi po namin magagawa ang anumang bagay. Kaya po kami, Panginoon, ay humihingi ng paggabay, pangunguna sa iyo, Panginoon. Ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy na magbukas ng mga tainga ng aming mga puso, na makita ang mga katotohanan na aming pong pag-aaralan. Tulungan mo kami, O Diyos, na mga bagay na matututunan po namin ay maisabuhay po namin. Sa ngayon, lalo ka naming maluwalhati sa amin pong mga buhay. Ito po, O Diyos, ang aming pong samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maaari na po kayong magsiupo. Ito po yung mensahe natin ngayong hapong ito. Believers are to live in Christ-likeness, following the examples of those who follow Christ. Ang mga mananampalataya ay dapat mabuhay sa pagkakahalintulad kay Kristo, habang sumusunod sa mga halimbawa ng ilan din naman na sumusunod kay Kristo. Magkaroon po tayo ng short recap natin para mai-connecta natin dito po sa ating pag-aaral ngayong hapong ito. Maalala po natin sa Acts chapter 6 verses 1 to 7, yung mga naunang mga talata dito sa ating teksto, ay humarap sa isang issue ang mga mananampalataya noon. Na yung mga Grecians, yung mga Hellenists, ang sabi nila, yung mga balo namin ay napapabayaan. When it comes sa financial na assistance, o sabihin natin, gamitin natin yung pinaka-popular na term ay ayuda. Napapabayaan yung mga balo namin. So yun yung problema. Ngayon, itong problema na ito ay nakarating doon sa mga apostol. Ang sabi ng mga apostol, hindi namin maaaring pabayaan ang ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi namin pwedeng pabayaan ang ministeryo ng pananalangin. Ganito na lamang. Ganito ang gawin natin. Nakaisip ng paraan ng solusyon ng mga apostol. At inilatag nila ito sa mga tao. Ang sabi nila, humanap kayo ng mga mamumuno sa inyo para pangunahan itong partikular na issue na ito. Nagbigay sila ng 5 katangian na hahanapin ng mga tao. Ano yung una? Dapat lalaki. Dapat lalaki yung tatayo at mamumuno sa kanila. Pangalawa, dapat yung 7 na napipiliin nila ay mga mananampalataya. Mga tunay na mananampalataya at dapat kabilang lang din sa kanila. Kumbaga kilala nila, masasabi nila, mapapatunayan nila, oo nga. Itong taong ito ay karapat dapat nga talaga sa posisyon na ilalagay natin. Pangatlo ay dapat may integridad, mapagkakatiwalaan itong 7 na ito. Bakit? Dahil nga sa pag-aaral natin ay malaking halaga itong hawakan nila. Kumbaga ay dapat ay meron silang integridad pagdating sa ganoong bagay. At dapat ang mga ito ay puspos ng banal na spirito. At yung pang-5 na binigay ng katangian ay puno ng karunungan. At ngayon nga po,
yung binigay ng mga apostol, yung mga katangian na yon, naghanap yung mga kongregasyon, yung mga tao, yung mga mananampalataya noon. Naghanap sila ng 7 at nakita nga po nila sa verse number 5, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, una, a man full of faith and of the Holy Ghost, si Philip, si Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicolas, a proselyte of Antioch. At mula po dyan sa 7 na yan, ay lilipat yung spotlight dun sa isa sa 7. At yun nga po yung unang nabanggit, walang iba kundi si Esteban o si Stephen. Si Stephen, nasabi dyan, ay full of faith and of the Holy Ghost. Puntahan po natin yung ating talata sa verse number 8. Verse number 8. Ang sabi po ng salita ng Diyos, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Makikita po natin dito yung Christ-likeness, yung pagkakahalintulad kay Kristo ni Stephen sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At ano pa, yung kapangyarihan na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Remember, kung maalala po natin sa pag-aaral natin, yung mga nakaraan natin pag-aaral dito sa part na ito, noong panahon kung kailan itinalaga ang mga namumuno dun sa problema na kinakaharap nila sa Acts chapter 6 verse number 5, doon pa lang i-describe na. Kanina nabasa mo natin, dinescribe na si Stephen. Anong sabi doon? Si Stephen daw po ay isang mananampalataya na full of faith and of the Holy Ghost. Makikita po natin na Stephen ay isang mananampalataya na punong-puno ng pananampalataya. Siya'y puspos ng banal na spirito, kaya binigyang diin. Verse number 5 pa lang, binanggit na siya isang mananampalataya na full of faith. And at the same time, pagdating ng verse number 8, inulit muli. Ibig sabihin talagang makikita mo sa kanyang buhay na siya'y puno ng pananampalataya. At pinagkalooban siya, ang sabi diyan sa talata natin, hindi lamang siya puno ng pananampalataya, siya'y puspos ng banal na spirito. So ibig sabihin po, pinagkalooban siya ng banal na spirito ng kapangyarihan upang gawin yung mga kakayahan. Upang magkaroon siya ng kakayahan na gawin yung binanggit sa verse number 8. Sabi doon yung mga dakilang mga bagay, mga dakilang mga himala. And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. So, nagawa niya itong mga bagay na ito, nagkaroon siya ng kakayahan na gawin ang mga bagay na ito sapagkat ipinagkaloob sa kanya yon ng banal na spirito. Hindi ito isang bagay na innate lamang sa kanya, ibig sabihin, nasa kanya lamang, nakakaya niya. Hindi po. Pinakita dyan na nagagawa niya ang mga bagay na yan, nagawa niya ang mga dakilang mga bagay na yan sapagkat siya ay puspos ng banal na spirito. At tulad nga po na nakaraang pag-aaral natin, bukod sa mga apostol, ang binanggit lamang na ganito, na gumawa ng great wonders at miracles bukod sa mga apostol ay 2. Bukod sa kanila, si Barnabas and Stephen. Kaya nga po again, marami na mga nagsasabi na inihahalin tulad nila sa level ng mga apostol, itong si Stephen, itong si Esteban. At pagdating nga po sa verse number 9, then there rose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines and Cyrenians and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. Again, may iba't ibang mga pananaw. Kung ilang mga grupo yung mga synagogues dito. Kung ilan yung mga grupo na nariyan na nakikipagtalastasan, nakikipagtalo, nakikipagdebate kay Stephen. Well, may mga nagsasabi na iisang synagogue lang yan. May iba't ibang mga grupo. May nagsasabi rin naman na meron dyan na 5. No? Iba-iba yan. Meron din naman na, which doon ako mas leaning, ay merong 3 na grupo na naririto. Tatlong magkakaibang grupo mula sa iba't ibang mga synagogues. At sino nga po yon? Yung 3 na yon. Una, yung synagogue ng mga libertines. Ang ginamit sa ESV na word ay freedmen, mga pinalaya, mga taong pinalaya. Sila po yung mga slaves ng Roman Empire noong sinakop ng Rome yung Jerusalem. Nung nasakop nilang Jerusalem, kumuha sila ng mga slaves.
At yung mga slaves na yon, nung sila ay pinalaya na, no, binigyan na sila ng kalayaan, ang ginawa nila, gumawa sila ng community. At doon sa community na yon, nagtayo sila ng isang synagogue para doon sila makapag-worship pa rin. So, kaya freedmen, kaya libertines, kasi mga pinalaya sila. At pangalawa na grupo dyan ay yung Cyrenians and Alexandrians. Bakit ko tingin na magkasama ito? Bakit? Dahil ang Cyrene at ang Alexandria ay parehas na sa North Africa. No? So magkasama sila doon. At kung maaalala nga po natin si Simon, yung tumulong sa Panginoong Kristo para buhatin yung krus. Siya po ay taga Cyrene. Siya ay isang Cyrenian. At yung pangatlo na synagogue o grupo diyan ay yung mga taga Cilicia at Asia. At yung Asia diyan ay Asia Minor. Hindi pa yan Asia sa panahon natin. At ito naman po yung mga provinces naman ng Rome. Yung Cilicia in Asia. Kaya nga po, napakataas ng posibilidad na naririto na. Dito sa partikular na pangyayari na ito, na naririto na si Apostol Pablo. Naririto na siya, mataas ang posibilidad. Naroon na siya, kasama na siya na nakikipagdebate, nakikipagtalo kay Stephen. At makikita pa po natin even later on, yung iba pang mga posible na dahilan kung bakit pwede nating masabi na naririto na nga talaga si Apostol Pablo. Pero bago po yun, ito munang tatlong grupo na ito, na galing sa iba't ibang mga lugar, na nire-represent nila yung mga synagogues nila. Nakikipagtalastasan sila, nakikipagtalo sila, nakikipagdebate sila kay Stephen. Pero ang sabi ng verse number 10, ang sabi po ng salita ng Diyos, and they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Ganun po katindi. Ganun katindi yung taglay na wisdom nito ni Stephen. Salita ng Diyos yung pinagtatalunan nila rito Right? Salita ng Diyos yung kanilang pinagtatalunan. So makikita natin na ganun si Stephen ay ganun kaaral pagdating sa salita ng Diyos na kahit isa sa kanila ay wala silang maibigay na argumento na tatapat doon sa karunungan ni Stephen. Wala silang maibigay na argumento na maitatapat man lamang. They were not able to resist the wisdom. Wala. Bakit? Dahil yung karunungang taglay ni Stephen ay hindi naman po galing sa kanya. Yung karunungang taglay ni Stephen ay pinagkaloob ng Diyos sa kanya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Remember, isa sa mga katangian na meron siya'y puno ng pananampalataya at siya'y puspos ng banal na Espiritu. At ito yung nagiging manifestation. Ito yung nagiging manifestasyon sa kanya ng pagiging puspos ng banal na Espiritu, yung angking karunungan na lumalabas. And so, remember, ang Panginoong Jesucristo in Luke chapter 20. Makita po natin yung pagkakahalintulad in Luke chapter 20. Punta po tayo sa Luke chapter 20. Ito po yung panahon kung kailan yung mga Sadducees, yung mga Sadduseo, ay challenge nila yung karunungan ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng pagtatanong sa Kanya. At ang tinatanong nila sa Panginoong Jesucristo pagdating ay tungkol sa resurrection. Remember, ang mga Sadducees, ang mga Sadduseo, base sa mga nakaraan nating pag-aaral, hindi po sila naniniwala sa resurrection. Wala yun sa theology nila. Kumbaga, tinatanong nila ang Panginoon dahil hindi naman talaga kailangan nila ng sagot. Sina-challenge nila ang Panginoon. At ang sagot sa kanila, nung sumagot ang Panginoon sa kanila, at ano nga naging reaction nila nung sumagot ang Panginoon? Verse number 39 and verse number 40. Luke chapter 20, verse 39. Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast well said. Ang galing na sinabi ninyo. At ang sabi ng verse number 40, and after that, they durst not ask him any question at all. Nakita nila yung taglay na karunungan ng Panginoong Kristo. Hindi na sila nagtanong pa.
Dahil kumbaga ay, okay, tapos na. Wala na, they dares not ask him question. So same ng case sa Panginoong Kristo at kay Stephen, wala rin silang maisagot sa Panginoong Kristo. Bakit po ganun? Well, Brother Daryl, syempre, ang Panginoong Kristo ay Diyos eh. Kaya talagang wala na silang masasagot sa Kanya. Masasagot niya yung tanong nila perfectly. Hindi nila matatalo yung wisdom ng Panginoon. Well, pwede nating sabihin yon. Dahil totoo rin naman po, ano? Pero ang tanong, paano nagawa rin ni Stephen? Yung ganoong klase ng karunungan, hindi naman siya Diyos. Paano? Ang sagot ay walang iba, kundi dahil ang wisdom na ipinamalas ng Panginoong Kristo at maging ni Stephen ay yung mga katotohanang nagmumula sa salita ng Diyos. Ito'y mga bagay na galing sa salita ng Diyos. Yun po yung pinagkaparehas nila. Ang dinidepensa ni Stephen ay ang salita ng Diyos. Ang idinidepensa ng Panginoong Kristo ay salita ng Diyos. At alam po natin na ang salita ng Diyos ang siyang humahawak ng katotohanan. Kaya nga po wala talagang makakalupig pagdating sa salita ng Diyos. I remember, meron pong isang Roman philosopher. Ano po when it comes sa wisdom, ang sanlibutan ay mayroong sarili niyang pananaw pagdating sa karunungan, pagdating sa wisdom. May isa pong Roman philosopher, ang sabi niya, ang pangalan niya ay Seneca the Younger. Siya ay isang Romano na nabuhay around 400s. Sabi niya, religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and the rulers as useful. Ang sabi ni Seneca, yung relihiyon daw, para sa mga common people, sila lang yung naniniwala doon na totoo yun. At para sa pananaw ng isang Romano ng panahon nila, yung common people ay yung mga taong hindi edukado. Sila yung mga taong hindi nakapag-aral. Sabi niya, yung mga common people, mga hindi edukado, mga hindi nakapag-aral, sila lang ang naniniwala sa relihiyon. Sila lang. Pero yung mga wise, sabi niya, yung mga taong wise, yung mga taong puno ng karunungan, hindi sila naniniwala sa relihiyon. Translation, yung mga taong wise, hindi sila naniniwala sa Diyos. Yung mga taong wise daw, para kay Seneca, hindi sila naniniwala kay Kristo. Hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos. Hindi sila naniniwala sa Biblia. Mga kapatid, ganyan po ang pananaw ng sanlibutan pagdating sa wisdom. Walang wisdom sa religion. Ikaw ay mangmang kapag naniniwala ka sa Diyos. Ikaw ay mangmang kapag naniniwala ka sa Biblia. Ikaw ay mangmang kapag naniniwala ka kay Kristo. Kamangmangan ang maniwala sa relihiyon. Yan ang pananaw ng sanlibutan pagdating sa karunungan. Pero alam niyo po, makikita po natin sa buhay ni Stephen, siya ay full of wisdom. Sapagkat ang mga bagay na tinatayuan ni Stephen ay hindi yung mga bagay na alam niya lang, kundi yung mga bagay na nagmumula sa salita ng Diyos. Meron naman po akong isang nabasa na quotation, sabi niya, a wise man once said nothing. Kaya po, yung tao na yon ay hindi pa rin nagsasalita hanggang ngayon. Dahil sa gusto niyang magmukhang wise. Bagamat gets po natin yung punto practically, practical wisdom niya na minsan kailangan talaga natin na hindi na lang magsalita tungkol sa isang bagay. Pero ang true wisdom, ang totoong karunungan ay hindi lang po ganun. Mas malalim pa roon. Mas malalim pa roon ang totoong karunungan. Anong sabi ng Colossians chapter 2 verse number 3? Napakaganda ng sinabi ng Colossians chapter 2 verse number 3. Colossians 2 verse 3. Ang sabi po ng salita ng Diyos, in whom, that is the Lord Jesus Christ, in whom the Lord Jesus Christ are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Ibig sabihin, in Christ,
dwells all wisdom and knowledge. Kay Kristo nakatahan ang tunay na karunungan. Kay Kristo nakatahan ang lahat ng karunungan. This means that true wisdom can only be found in Christ. Ang tunay po na karunungan ay tanging matatagpuan lamang sa Panginoong Jesucristo. Hindi mo yan matatagpuan. Hindi mo matatagpuan ng karunungan sa ibang mga bagay. Hindi mo matatagpuan ng karunungan dahil lamang tumahimik ka. O kahit buong buhay mo pang itikom ang bibig mo, gusto mong makinig ka lamang para magmukha kang wise sa paningin ng iba. Kung wala sa iyo si Kristo, wala sa iyo ang tunay na karunungan. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse number 19. For the wisdom of this world is foolishness with God. For the wisdom of this world, yung ibinibilang ng sanlibutan na karunungan ay kamangmangan sa Diyos. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Yung mga bagay na akala ng mundo, yung mga bagay na akala ng sanlibutan na ito yung karunungan, ito yung tao na matalino, ito yung tao na wise. Kung hindi yan na nagmula kay Kristo, ito'y kamangmangan sa harap ng Diyos. Again, true wisdom can only be found in Christ. Kaya nga po ang ganda nung sinabi nung talata na yun, ng Colossians chapter 3 verse number 2 verse number 3, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Ibig sabihin, nakatago yung lahat ng karunungan kay Kristo. Ibig sabihin, apart from Christ, wala kang matatagpo ang karunungan. Hiwalay kay Kristo, hindi mo matatagpuan ang karunungan. Walang karunungan sa labas ni Kristo. Hindi mo yan matatagpuan sa labas ni Kristo. Kahit anong hanap mo sa karunungan, hindi mo yan matatagpuan doon. Gusto mong matagpuan, gusto mong magkaroon ng karunungan, saliksikin mo si Kristo. Saliksikin mo ang kanyang mga salita. Aralin mo siya, aralin mo si Kristo, kilalanin mo si Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga na tayong mga mananampalataya ay nakikinig talaga sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Dahil si Kristo ang ipinapangaral sa pulpitong ito. Si Kristo ang pinapangaral sa pulpito. Well, paano natin makikilala si Kristo sa pangangaral kung hindi tayo kung wala ang ating buong atensyon sa pangangaral ng salita ng Diyos? Paano natin makikilala si Kristo kung narito nga tayo pero wala ang interes natin sa salita ng Diyos? Wala ang interes natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, si Kristo ang ipinapangaral natin sa pulpito. Hindi po ang pastor, hindi po ang aming sarili, hindi ang sino man, kundi tanging si Kristo lamang. Kaya nga po kung hindi ka interesado sa mga pangangaral ng salita ng Diyos, na si Kristo ang siyang itinatanghal, ibig sabihin lamang noon, hindi ka interesado kay Kristo. Hindi tayo interesado kay Kristo. True wisdom can only be found in Christ. Kaya nga po yung pag-aaral natin, lalo yung Christology, yung topic natin ay tinuturo ni Brother Paul sa Time in the Word, napakaganda po nun. Dahil habang mas lalo nating nakikilala ang Panginoong Jesucristo, ibig sabihin ay mas marami tayong nahuhukay na kayamanan ng karunungan na nakatago sa Panginoong Jesucristo. The more we get to know Christ, the more we become wiser. True wisdom can only be found in Christ. Moving on sa ating pong text sa verse number 11. Then they suborned men, which said, We have heard them speak blasphemous words against Moses and against God. And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him to the council and set up false witnesses, which said,
This man ceased not to speak blasphemous words against the holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs which Moses delivered us. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Meron po tayong kasabihan na if you can beat them, join them. Pero sa basketball, well, alam po ito ng mga mahilig maglaro ng basketball dito sa atin. Kapag hindi mo kayang tapatan ng kalaban, pag magaling sila, masyadong matatangkad, masyadong magagaling, mahuhusay, ano pong gagawin? Pabrasuhin, ano? Pabrasuhin, kakatawanin. Ano? Hindi man po naglalaro ng basketball sina Stephen at yung ibang mga Hellenists o yung ibang mga Hudyo na nakikipagtalo sa kanila, pero kumbaga ay binraso nila si Stephen. Ano, kumbaga ay gamitin natin figuratively, kinatawan nila si Stephen. Ang sabi sa verse number 11, then they suborned men. Sa isang pang debate o sa isang argumento, ang tawag sa ginawa nila ay ad hominem. Yan po yung technical term dyan. Yun ay kapag imbes na yung argumento, okay, imbes na yung argumento ng kalaban mo, ang atakihin mo, yung tao mismo, yung inatake mo. Halimbawa, merong isa pong nangangaral o nagtuturo na ang tingin mo ay hindi tama yung itinuturo niya. Well, anong dapat natin gawin? Siyempre, atakihin natin yung kanyang argumento o ipapakita natin sa kanya na mali yung tinuturo niya. Yun po, tama yun. Pero, kapag ang ginawa natin ay inatake natin yung tao mismo, imbes na yung argumento niya, yun po yung mali. Halimbawa, kapag yung nagtuturo ng mali, ang sinabi natin sa kanya, paano mo masasabi na tama yung sinasabi mo? Uutal-utal ka nga. Nakuha niyo po, yun po ay atake na direkta dun sa tao at hindi dun sa kanyang argumento. Nakuha ninyo? Kumbaga ay, hindi totoo yung tinuturo mo. Kasi hindi ka nga marunong maligo eh. Kumbaga, yun ay direktang atake dun sa tao at hindi sa kanyang argumento. Nakuha niyo po? Ano? Sa rule ng debate, ang tawag doon ay ad hominem. Isa itong fallacy. Ibig sabihin, mali yung ginawa. At dito nga sa tagpong ito, nakita natin kanina na dahil sa wisdom na taglay ni Stephen, ni Esteban, yung mga hindi mananampalataya nakikipagtalo sa kanya, hindi sila manalo laban kay Stephen. Right? Yan ang sabi ng talata kanina. Hindi nila ma-resist yung wisdom na meron si Stephen. Wala silang maibatong argumento na mababasag nila yung itinuturo, yung tinitindigan ni Stephen. So ano pong ginawa nila? Ang sabi sa verse number 11, then they suborned men. Ang pagkakagamit po niyan sa ESV, sabi doon, then they secretly instigated men. So ang ginawa po nila ay ganito. Binulungan nila yung mga tao. Siniraan nila si Stephen. Sabi sa verse number 11, ang sabi nila sa mga tao, we have heard them speak blasphemous words against Moses and against God. Binulungan nila yung iba. Alam nyo, sinasalaula niya si Moses. Sinasalaula niya ng Diyos. Narinig namin, binablaspheme niya ang Diyos. Para po sa mga Hudyo, matinding kasalanan yon. Mabigat na kasalanan yon kapag sinalaula mo si Moses at ang Diyos, lalo ang Diyos. So binulungan nila yung mga tao. Siniraan nila si Stephen. Nagtanim sila sa isip ng mga tao na blasphemer yang si Stephen. Kumbaga sinisira nila yung integridad. Nakuha niyo po yung ginagawa nila? Sinisira nila yung integridad ni Stephen sa mga tao. Blasphemer yan. So, ibig sabihin, kahit anong ituro niyan, false teaching yan. Dahil blasphemer yan. Dahil nga, hindi nila magawa na matalo yung argumento ni Stephen, yun ang ginawa nila. At ano sabi ng verse number 12? And they stirred up the people and the elders and the scribes and came upon him and caught him and brought him to the council. Kita niyo yung ginawa nila? Ini-stir up nila yung mga tao, di ba? Yung una, binulungan nila. At dahil nga doon sa ginawa nilang, binulungan nila yung mga tao,
Nagkagulo na yung isip ng mga tao at hindi lang yon, yung mga elders din at yung mga scribes pertaining sa mga religious leaders at hindi na sila. Yung mga tao na yon, yung mga taong nabulungan nila, yung mga religious leaders, yung elders and scribes, pumunta kay Stephen, came upon him, and caught him, kinuha siya, at dinala siya doon sa council, sa Sanhedrin. Katulad ng ginawa nila kay Apostol Pedro sa mga nakaraang mga chapters. Pero, ito pong meeting na ito, nung dinala nila sa council, si Stephen, itong meeting na ito, itong hearing na ito, this was a setup. This was a setup. Kumbaga, trap po yun. Anong ginawa nila? Verse number 13. And they set up false witnesses. And they set up false witnesses. Imagine, ang sabi po ng text, they set up false witnesses. So, ibig sabihin, mula doon sa mga council, of course, magtatawag ng mga witnesses yan para masabi na totoo ba talaga na ito ang sinasabi. Kumuha sila ng mga magiging false witnesses. So bago palang dalin si Stephen doon sa council, meron na silang mga false witnesses na yun ang kukunin ng Sanhedrin para pag nagtanong, totoo ba? Sila yung magsasabi na blasphemer talaga yan. So ang trabaho nila, idiin si Stephen na nagblaspheme talaga siya laban kay Moses at laban sa Diyos. Alam niyo po, ito yung nagagawa ng pride sa puso ng tao. Imagine, i-disobey nila yung 9th commandment. Thou shalt not bear false witness. I-disobey nila yon para lamang maghiganti sa taong umapak ng pride nila. Kasi natapakan yung pride nila eh. Para sa kanila, niyurakan ni Stephen yung pride namin. Kumbaga, pinahiya kami ni Stephen. Dahil hindi sila makapalag sa taglay ng wisdom ni Stephen. At hindi nila kayang lunukin yun. So nag-resort sila na hindi na baling magkasala kami. Hindi na baling magkasala sila. Basta makapaghiganti lang kami kay Stephen. Di bali nang i-disobey namin ang 9th commandment, thou shalt not bear false witness. Basta makapaghiganti lang kami kay Stephen. Alam nyo, ganun po katindi ang kasalanan na nakatahan sa puso ng tao. Ganun katindi ang kasalanan. Nilamon ng bitterness, nilamon ng kapaitan ng kanilang mga puso. Pinaghari nilang lalo ang kasalanan sa kanilang isipan, sa kanilang puso. Hanggang sa wala na silang ibang naisin. Di bali nang magkasala kami, basta makapaghiganti kami. Mga kapatid, hindi po tayo exempted sa ganitong sitwasyon. Bagamat mga mananampalataya tayo, hindi tayo exempted sa ganitong sitwasyon. May nakatahan pa rin pong mga kasalanan kasalanan sa atin bilang mga mananampalataya. At kapag hindi po tayo nag-ingat, ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse number 18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Kaya nga po, patuloy ang paalala sa atin ng salita ng Diyos sa Ephesians chapter 4, verse number 31 to 32. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Bakit pinaalala ni Apostol Pablo yan sa mga mananampalataya? Dahil hindi po exempted ang mga mananampalataya sa ganyang klaseng emosyon, sa ganyang klaseng kaisipan. Hindi tayo naiba. Hindi tayo naiba doon sa mga Hudyo na yon na nakaramdam ng ganoon laban kay Stephen, na nakaramdam ng ganong klaseng kapaitan, nang gusto nila maghiganti na lang kay Stephen. Hindi po tayo exempted. Kaya nga paalala ng salita ng Diyos, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. At anong gagawin natin? Verse number 32, be kind
one to another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Kaya nga po paalala mga kapatid, kung meron tayong mga kapatiran na nakaalitan natin o nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, wag na po nating pagtagalin. Makipag-usap po tayo, makipagkasundo, magpatawaran. Going back to our text, yung mga religious leaders, hindi po nila isinalaalang-alang ang mga bagay na ito. Hindi nila isinaalang-alang ang pagpapatawad. Bagkus ay mas pinag-apoy pa nila yung galit sa puso nila. Siniraan nila si Stephen, blasphemer yan. Well, hindi po natin alam mismo kung ano yung mga sinabi ni Stephen, pero ayon sa accusations nila, ang ipinapangaral ni Stephen ay walang iba kundi si Kristo. And based po sa accusations nila, pinapangaral ni Stephen na si Kristo ay Diyos. Na si Kristo ay ang katuparan, siya yung fulfillment. Siya yung katuparan ng kautusan. Na si Kristo yung katuparan ng mga rituals na ginagawa nila sa Old Testament. Yung mga sacrifices. Si Jesus Christ yung fulfillment nun. Hindi nila matanggap yun. Hindi nila matanggap yung mga katotohanan na yun. Bakit? Dahil binubulag sila at yung puso nila patuloy na pinatitigas ng kasalanan. But at the end of chapter 6, in verse number 15, habang nililitis ng mga religious leaders, nandun sa hearing, nililitis nila si Stephen, tumingin silang lahat kay Stephen. At ang sabi po ng verse number 15, and all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel. Ano niyo po ano nangyari dito? Ang Diyos ang sumagot sa mga maling paratang nila laban kay Stephen. Yun ay sa pamamagitan na ang Diyos ay pinamalas niya yung kaluwalhatian niya sa mukha ni Stephen. Nakita nila yung kaluwalhatian sa mukha ni Stephen. At walang ibang taong naka-experience nun, take note, walang ibang naka-experience nun, kundi si Moses lang. Siya lang. So, ibig sabihin, kung paanong in-honor ng Diyos si Moses, ganun din niyang ino-honor si Stephen dito sa ginawa niya o sa ginagawa ni Stephen. Remember, ang sigaw ng mga leaders, ng mga Hudyo na ito, laban kay Stephen, binablaspheme niya si Moses. Pero sinagot sila ng Diyos, mali ang kanilang paratang. Mali ang inyong paratang. Dahil ginawa ng Diyos kay Stephen yung isang bagay na tanging kay Moses lamang nangyari. Unfortunately, sa next chapter, ay babatoy nila at papatayin si Stephen. Ngunit bago siya mamatay, mangangaral muna siya ng may buong tapang at may buong kapangyarihan. Kaya nga po mapapaisip tayo, ano yung nagbibigay ng ganoong tapang at ganoong lakas ng loob kay Stephen? Bakit ganun na lang yung pagtindig niya sa katotohanan? Imagine, kumbaga nagtakbuhan yung mga tao came upon him and caught him, tapos sinuli siya, tapos iniharap sa Sanhedrin. At pagdating mo sa Sanhedrin, titindigan niya pa rin yung katotohanan. At yun susunod nating pag-aaralan. Bakit? Dahil ang source, ang pinanggagalingan ng confidence, ng pag-asa, ng lakas ng loob ni Stephen ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Tinitindigan ni Stephen, pinanghahawakan niyang matibay yung mga pangako ng Panginoong Hesukristo. Ano bang pangako ng Panginoon sa mga disipulo niya sa pagharap nila sa persecution? Luke chapter 21, verse number 12 to 18. Luke chapter 12, verse number 21, sorry. Luke chapter 21, verses 12 to 18. But before all these, ang Panginoon sa Kristo nagsasalita, they shall lay their hands on you and persecute you. Ito mangyayari sa inyo. Ang sabi ng Panginoon. They will deliver you up to the synagogues and into the prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. Sabi niya, verse number 13, and it shall turn to you for a testimony.
Sabi niya sa verse 14, settle it therefore in your hearts, not to meditate before what ye shall answer. Bakit? Bakit? Verse number 15, for reason, I will give you a mouth and wisdom. Ang Diyos ang magkakaloob sa kanila ng kanilang mga sasabihin. Ang Panginoon ang magkakaloob sa kanila ng karunungan, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist. Ito yung pangako ng Panginoon. Ito yung nangyayari kay Stephen, right? Ang Panginoon ang magkakaloob sa kanila ng karunungan at hindi nila yun ma-resist. Verse number 16, and ye shall be betrayed both by your parents and brethren and kinsfolks and friends, and some of you shall they cause to be put to death. Tatalikdan kayo ng inyong pamilya, ng iyong mga kaibigan, ng iyong kapatid, maging ng iyong sariling magulang, at maaari ng ilan sa inyo ay mamatay. And ye shall be hated of all men for my name's sake. Pero sabi ng salita ng Diyos, verse number 18, but there shall not an hair of your head perish. Napakaganda pong pangako. Oo, tatalikdan ka ng iyong pamilya, na sarili mong pamilya, tatalikuran ka ng iyong sariling magulang, ng kapatid mo, ng kaibigan mo, ng mga taong nakapaligid sa iyo. Maaari kang iwanan ng lahat ng mga yan, ng mga taong nasa paligid mo, dahil sa tinitindigan mong katotohanan, at maaari mo ring kamatayan. Pero kapag dumating yung panahong tayo ay luwalhatiin ni Kristo, walang kahit isang hibla ng ating buhok ang mapapahamak magpasawalang hanggan. Ito po yung pinanghawakan ni Stephen. Ito yung pinanghawakan ng lahat ng mga apostol. Ito rin yung pinanghawakan ng iba pang mga mananampalataya all throughout the history na nakaranas ng matitinding pag-uusig. Sila'y sinunog ng buhay, ipinalapa sa leon, pinugutan ng ulo, sila'y pinatay. Ngunit hawak-hawak nila yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hawak-hawak nila yung mga pangako ng Panginoong Kristo na wala nang kahatulan pa sa mga nakay Kristo, wala nang kapahamakan pa. Wala nang kapahamakan pa. At pisikal na kamatayan man, yung kinahinatnan nila, ngunit buhay na walang hanggan naman, ang inilaan ng Panginoong Kristo para sa kanila at para sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, nawa, katulad po ng halimbawa ng buhay ni Stephen, mabuhay tayong katulad ni Kristo, na puno ng pananampalataya, puspos ng banal na spirito. At ang manipesto nun ay yung karunungan, yung kapangyarihan sa pagtindig natin sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Muli, tangan-tangan po natin sa ating mga kamay ang pinagmumulan ng karunungan. Dito natin matatagpuan si Kristo. Sa Kanya nakatago, sa Panginoong Kristo nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan. Saliksikin natin si Kristo. Saliksikin natin ang Kanyang mga salita at ang lahat ng mga karunungang matatagpuan natin sa Kanya. Panghawakan natin yon, tindigan natin. Wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba. Sapagkat ang lahat ng mga karunungang nakasulat dito, ang lahat ng ito ay tapat at totoo. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa iyo na binigyan mo po kami ng isang halimbawa na maari naming sundan sa aming paglakad, sa aming buhay, mananampalataya. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na patuloy na lumakad ayon sa lakad ni Kristo. Na kami po, Panginoon, ay maging kahalintulad ni Kristo ang aming mga buhay, ang aming isip, ang aming puso. Maging sa pag-handle namin ng mga emosyon. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo po kami. Kami po ay tumitiwala sa iyo, Panginoon. Inilalagay po namin ang aming pag-asa sa iyo na ikaw po ang kikilos sa amin upang lalong
pabanalin ang amin pong mga buhay. Gabayan mo po kami nawa, Panginoon. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng papurit pa salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement, this gift Thyself for me. My own, no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, oh Christ for Me alone. Living for Jesus through earthly till wide, my dearest treasure, the light of His mind, seeking the lost one, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement, this give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, oh Christ for Me alone. Purihin mo ang pangalan ng Panginoon at tunay, isang kamangha-mangha, ang unang na-record na martir na Kristiyano, ang ating kapatid na si Stephen. Nawa ay masumpungan na tayo bilang mga mananampalataya ay maging kagaya niya, matapang sa pagharap para alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Saan man tayo tinawag ng Panginoon, saan man tayo nilagay ng ating Panginoon, patuloy tayo maging maliwanag na ilaw, maging maalat na asin, upang maihayag sa kanila ang kaluwalhatian ng ating Diyos at ang Ebanghelyo ni Kristo. Nawa sa ating paghiwa-hiwalay ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, ang biyaya ng Ama at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong magpagamit sa Panginoon bilang instrumento ng katuwiran sa lahat ng ating ginagawa. Dito po natatapos ang ating gawain ngayong hapon. Magandang hapon. God bless. We are now dismissed. May Joy Fellowship po ang mga kabataan after this. God bless po.